Ayan, what is up mga kapitbahay, no? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so for today's video mga kapitbahay, meron tayong isang katanungan na nanggaling dun sa subscriber natin. Nagtatanong po siya sa akin, ano nga ba daw ang pinakamadali or pinaka-user friendly na pwedeng gamitin as an asset management software, which is open source lang na walang bayad. Syempre, dito sa channel natin is sinishare natin yung mga bagay na kailangan libre or magbabayad ka man pero konti. Okay, so mahilig kasi tayo sa open source, which is yung pfSense is open source po yun, pero may license po yun. So ito, ang isi-share ko sa inyo ngayon is open source din siya. Pwede mo siyang gamitin as inventory or asset management sa company nyo, na kahit naka-enterprise company nyo, pwede nyo to gamitin, or kahit ano, saan kayo, or pwedeng saan nyo gamitin tong open source assets management na to. Okay, so ano nga ba, dyan sa mga tropa nating IT na baguhan, no? Ano nga ba ang asset management? Okay, so dyan sa asset management, kagaya ng sa amin, ito yung ginagamit namin. Ano nga ba ang ginagawa kapag nag-asset ka? So, for example, mga kapitbahay, sa office nyo, bumili ka ng isang PC. So, automatic, para hindi ka na mag-inventory sa susunod na mga buwan, sa susunod na mga taon, kailangan may asset management ka, which is every time na bibili ka or every time na may babaguhin ka dun sa mga hardware mo, pwede mo siyang i-edit dun sa asset management internet mo, which is naka-install dun sa server mo, para in case na may nanghingi ng inventory, generate mo lang automatic, nandun na lahat. Nandun na yung status, nandun na yung kung saan naka-deploy, nandun na kung saan naka-assign yung PC na yun, or ano nga ba yung mga license niya, pwede mo yan ilagay doon. Okay? So, ano nga ba ang tinatawag na open source? So, ang open source is libre mo siyang i-download doon sa site nila, tapos pwede mo siyang i-customize, parang drag and drop ka lang para ma-customize mo kung ano yung gusto mo na mukha nun dito sa asset management mo. Okay, so ipapakita ko sa inyo, parang ganito po siya. Ito yon, ito yung ginagamit namin na asset management, which is open source po yan, kung yung mapapansin. Ayan, open source po siya. Okay, yan yung isi-share ko sa inyo ngayon, yan yung ipapakita ko sa inyo kung gaano nga ba to ka-friendly user, gaano nga ba to kadaling gamitin. Ang gagawin mo lang is mag-create ka lang ng account, tapos yun, pwede mo na siyang i-manage. Okay, so etong website na to, ayan, kung yung mapapansin, may demo siya. So, i-demo ko sa inyo kung ano nga ba ang mukha nito. So, dun sa mga tropa nating IT na marunong na gumamit nito, so sana comment down below para makapag-share kayo. Ito kasi napaka-easy install lang nito. Meron silang extraction dito kung paano mag-install. Marami din yung nag-vlog nito kung paano mag-install ng Snipe IT na to. Snipe IT na to, kung paano i-install. Kasi sa sample lang, pwede mo siyang install dun sa PC mo sa bahay. Okay? So, i-demo ko ngayon, ipapakita ko yung mga basic or mga actual features na para makita nyo kung gaano siya ka-friendly user. Okay, so let's go, pag-uusapan natin. Ayan na nga mga kapitbahay inyo, kung yung mapapansin, ito yung sinasabi ko na snipeititapp.com. Okay, so kapag pumunta ka sa website nila, makikita mo dyan yung demo. Ayan, pag click mo yung demo na yan, ayan, pupunta ka sa dyan. Tapos, ito yung mukha niya. Ayan, napakadali lang nito gamitin, napakadali i-edit, na parang drag and drop. Pero kung gusto mo ano talaga to, edit talaga na sobrang gusto mo baguhin lahat, yan. Pero kung gusto mo na mayroon ka lang asset management, ito okay na sa ito. Pero kung gusto mo, kailangan mo mag-hire or kailangan may background ka sa backend or backend development, kasi kailangan mo siyang i-code. Okay, so sa akin kasi basic lang naman kasi alam ko pagdating sa mga coding. So ang ginagawa ko lang is more in lang ako, drag and drop. Okay, kung yung gusto nyo malalalim talaga na babaguhin yung mukha nito, pwede to, pero kailangan nyo ng developer. Pero kunyari, ikaw isang IT lang na network engineer or hindi ka naman familiar sa ganito, kung gusto mo lang makapag-create ng asset management, which is libre, tsaka napakaganda. Okay? So, ito yung gamitin mo. Ito yung marirecommend ko sa inyo. Kasi nandyan na lahat eh. Wala ka nang gagawin. Create ka lang ng account mo. Ayan. Tapos, nandito lahat. Pag kinik mo yung asset, nandyan na lahat. Pwede ka mag-create. Like, for example, bumili ka ng bagong PC. So, kapag bumili ka ng bagong PC, kailangan mo lagay or i-update dito or i-encode para in case na kunwari may audit kayo or manghingi yung boss mo ng report, uy, ilang PC na ba ang meron tayo? So, nandito lang yun. Create ka lang, tapos mag-reports ka lang. Ayan.
i-export mo lang yung report, makikita mo agad lahat. Okay, ito mga kapitbahay, hindi ko masyadong na-explore to kasi nga developer namin ang gumagawa nito. So, konting ano lang ako dito, konting edit lang ng something. Yan, kasi yung sa office namin naka-public, ayan. So, lahat yan. Kung gusto mo, may deployed, yung mga pending, makikita mo lahat yan once na in-install mo. Kasi, for example, nag-asset ka, like for example, nagpunta ka sa accessories, bumili ka ng mouse. So, kailangan mo siyang i-add. Like for example, yan, mouse, keyboard. Ngari, nagbili ka ng bagong USB webcam. So, ang gagawin mo, pupunta ka agad dito sa asset mo, tapos, create ka lang. Ayan. Pag nag-create ka, lagay mo lang lahat sa dyan. Ayan. May lahat ng identification, makita mo nandyan lahat. Order number, model number, tapos location, para hindi ka malito, manufacturer, supplier. Yan, nandyan lahat yan. Okay, wala ka nang babaguhin. Kung gusto mo na ganyan lang talaga siya na default, kasi nga wala ka namang developer. Pero alam ko meron ito dito sa settings na pwede mo i-customize. Ayan, custom field. Ayan, i-explore na lang po nyo. Kasi ayan, marami po yan. Ayan, nandyan po lahat. I-explore lang po nyo. Kung gusto nyo, kung bago nyo i-install, mag-demo muna kayo. Punta lang kayo sa website nila. Ito. Tapos i-demo lang nyo. Pero, ito talaga ang marirecommend ko. Kasi, ito yung ginagamit namin sa office at saka sa mga branch namin. Or, doon kasi sa main office namin, naka VPN kami. Tapos, na-access to sa lahat ng branch namin. Kaya, hindi kami nahirapan. Kahit sa ibang lugar, sa Cebu, sa Davao, yung mga PC doon is naka-asset yun. Tapos, nakalagay lahat dito. Kaya, kunyari, yung isang PC, nasira yung memory. So, i-add mo lang dito sa asset, which is pending or deployed or archive na kaganon. So, ibig sabihin yung mga sira, ilalagay mo lang siya dyan. Parang, nasa sa inyo na yung kung saan nyo gusto. Sa asset maintenance, kung kailan kayo mag-maintenance. Tapos, yung request settable, ito yung, yan, kunyari, yan, nakapangalan, location, kung kanino. Basta, nandito lahat. Napaka-easy nito gamitin. Mari, naka-checkout. Yan, naka-checkout. Ibig sabihin, pag naka-checkout, alam ko may-ari na. Ayan. Pero kapag sinabi nating check-in, alam ko pag check-in, ibig sabihin available yung unit na yun. Wait lang. Ready to deploy. Ayan. Ayan. Kapag naka-check-out pala, ibig sabihin wala. Pag naka-check-in, ibig sabihin may-ari. Edit nga natin. Or ayun, alam ko may-ari. Pag check-in, i-check-in mo pa, parang ipapasok mo pa lang doon sa tao, which is wala pang may-ari. Baliktad pala. Kapag naka-check-out yung status, ibig sabihin may-ari yun. Pag i-check-out mo yun, ililipat mo doon sa isang tao, i-check-out mo muna, tapos kapag gusto mo siya ilipat doon sa isang tao, i-check-in mo. Yan, ganun lang yun. So, napaka-easy, napakadami. May asset, ayan, ganyan. Bulk, check-out, ganun. Pwede, ayan, per user, pwede mo ma-check out. Tapos, list of assets. Tapos, kumari, may hahanapin ka na PC. Like, for example, dun sa office nyo, meron kayong monitor na sira. Tapos, papalitan mo. So, ang gagawin mo lang, isi-search mo lang yung serial code or serial number ng isang PC na yon. Kumari, for example, kumari, etong asset tag na to, pag sinearch mo yan dito, lalabas agad yan, lalabas siya. Okay, so, kung gusto mong i-edit yan, tapos babaguhin mo, or like for example, nasira yon, kumari, itong naka-deployed, kumari, kita mo yan, naka-deployed, yan, naka-check-in, kumari, nasira yan, ang gagawin mo, babaguhin mo lang yan, tapos, babaguhin mo, ito niya, tapos sabihin mo, pending or status niya is lagay mo yung note, kuwari sira, hindi na nagpa-power on. So, ganun lang kadali, napaka-basic, napakaganda nito mga kapitbahay. Kaya, recommended ko to sa inyo na gamitin nyo. Kung ikaw may background ka as a developer, so napakadali lang nito, napakadaling i-customize nito. Okay? Ayan. So, sana nagkaroon kayo ng idea, or sana magkaroon kayo ng idea kung ano yung tama or anong pinakamagandang asset management na pwede mong gamitin na libre lang dito sa, alam ko mayroon silang mga features na license, pero hindi ko alam kung ano yung mga yun, pero explore lang yun nyo
Pero napakaganda nito. Ayan, may pricing sa eh. Marami siyang license naman. Self-hosted. Ano ba ang mga... yun. Kapag basic or ito or dedicated hosting, nandyan lahat. Ano ba ang mga mayroon? Priority feature requested. Yan. TLS. Naka-secured. Ayan, secured. Pwede mo siyang i-public. Ayan, ganyan. Increase. May VPN connectivity. Ayan. Yun. Pero, may bayad yan. Pero, dun lang tayo sa free. Kasi nga, alam natin, kung ari, nagtitipid tayo. So, dito na lang tayo sa free. Pwede mo na to gamitin once na na-install mo. Saka, stable to. Kasi, yung sa amin, ang tagal na namin ginagamit. Goods pa rin eh. Kaya, okay na okay to sa inyo, mga kapitbahay. Sana nagkaroon kayo ng idea or sana mayroon kayong natutunan for today's video. Okay? So, recommended ko ito, Snipe IT. Okay? So, Snipe IT tayo. Baka naman. Joke lang. So, ayan. Pinakamadaling asset management na gamitin ito. Okay? Yan lang yung marirecommend ko sa inyo. Kaya, thank you so much. Sana dun sa nagtatanong sa tropa nating IT, nagkaroon siya ng linaw or kung ano yung tama niyang gagamitin. Kasi, marami kasing mga ganito talaga open source. Pero para sa akin, ito yung pinakamadali or ito yung pinaka nagamay ko. Kaya, ito yung pinakita ko sa inyo. Okay, disclaimer, no? Pero naman siguro mas maganda pa rito. Pero hindi ko lang pa siya na-explore. Ito lang kasi yung na-explore ko pa. Kaya, alright. So, maraming salamat. God bless and happy weekend and Merry Christmas to everyone. Okay, sana meron kayo natutunan for today's video. Okay, so stay tuned or don't forget to hit that subscribe, like, and share para masaya. At saka sana makapag-click kayo ng bell button para ma-update kayo kung meron akong bagong upload video or meron kayong mga katanungan para maisagot ko agad. Tapos kapag nag-upload ako, makikita nyo na nasagot ko na yun. Okay, so maraming salamat. God bless, peace, and thank you.